Ang selos ng isang babae ay naging motibo para sa pagpatay nang siya ay umabot sa sukdulan upang alisin ang isa pang babaeng inakala niyang humahadlang sa kanya. Pagbalik ko, nakita ko ulit kotse niya sa labas kaya alam kong nandyan siya. Kumatok ako ng malakas, may maliit siyang aso pero di siya sumagot. Kaya sinubukan ko lang buksan ng pinto at nung nabuksan ko ito, nakita ko siyang nakahandusay sa sahig. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Maging tapat tayo, lahat naman tayo ay minsan nang nag-usisa ng kaunti tungkol sa ex. Tiningnan ang kanilang social media, baka nga napalayo pa ang pag-scroll, iniisip kung sino na ang kanilang nakikita. Pero kadalasan, hanggang curiosity lang ito sa tao. Pero sa kasong ito, nauwi ito sa mas delikadong bagay. Nandito ako para hanapin ang pinsan ko. Yun ba talaga ang pinsan ko? Hindi pa ako nakapasok doon, hindi ko alam. Hulyo 13, 2022, nasa Tarmac, Florida kami bandang 3:00 ng hapon. May biglang tawag na dumating sa Siyam Isa-Isa. Siyam, isa-isa, ano ang address ng emergency? Ma'am, hindi ko alam ang address, kakarating ko lang. Sige, ano ang apartment number? Alam mo ba kung may building number yon? Baba muna ako, sandali lang. Ano ang numero ng telepono mo? Sandali lang po ma'am, sandali lang, Diyos ko. Isang deputy mula sa Brownree County ang tumugon sa Tarmac Village Apartment Complex. Nalaman nilang may babaeng walang malay sa kanyang apartment sa ikalawang palapag. Mag-isa lang ba siyang nakatira? Hindi, kasama niya ang nanay niya. Pero wala ang nanay niya, isang flight attendant ang nanay niya. Walang tao doon. Paano ka nakakapasok sa bahay? Huwag mong hawakan ang kahit ano. Panatilihin mo lang ang mga kamay mo na ganyan. Wala akong... Wala akong access. Oh, sa 200, anong numero? 200. Paano ka nakapasok sa kanyang apartment? Wala akong access, tinawagan ko siya buong umaga pero di siya sumagot. Pumunta ako dito, kumatok, pero wala ang kotse niya sa parking. May utang pa siya sa inyo, apartment sa handicap. Pagbalik ko, nakita ko ang kotse at sila kaya dapat nandun siya. Kumato ako ng malakas, may maliit siyang aso pero di siya sumagot. Sinubukan ko lang ang pinto, binuksan ko ito at nakita ko siyang nakahiga sa sahig. Hindi nakalock ang pinto? Oh no, hindi nakalak ang pinto. Nakapunta ka na ba sa loob ng bahay? Kakapasok ko lang, pumunta lang ako para tingnan. May nakita ka bang tao sa loob? Wala. Gusto ko lang kumuha ng karagdagang impormasyon. Hindi. Sige. Pagkatapos ko nito, manatili ka lang. Marami pa akong ikukwento sa'yo. Walang problema. Subukang huwag hawakan ang anuman gamit ang kamay mo. Sige mga pare, nahawakan ko na yung pinto. Isa ba o 2 kwarto ito? 2 kwarto ito. May iniinom ba siyang gamot kahit ano? Ngayon ko lang nalaman na nagtrabaho siya sa party kagabi. Tinatawagan ko siya kaninang umaga, tinetext ko siya. At hindi, yung telepono niya ay nagpapadala ng Ano ba siya para sa'yo? parang girlfriend ko siya. Girlfriend mo? Hindi, okay lang. Gusto lang namin... Sa kaliwa. Sige. Isang tao lang ang papasok. Yun lang. Ang apartment ay pagmamayari ni na Kayla Hodgson, 23, at ng kanyang nanay. Hindi namin pwedeng ipakita ang nakita ng unang rumisponde sa loob ng bahay dahil nakakakilabot ito. Sa loob may dugo sa lahat ng dako at si Kayla ay walang malay, nakahiga sa lawa ng sarili niyang dugo. Nandun lang siya agad pagpasok mo. Gaano na kayo katagal magkasama? Mga 1 taon na. Hindi ko alam, parang naglolokohan lang kami noon. Hindi. Para lang mabasa ko sulat kamay niya. Yan ba unang pangalan mo? Ribalto Robinson. Ribalto Robinson. Si Ribalto ang nakakita sa katawan ni Kayla at siya rin ang tumawag sa Siyam Isa-Isa. Pakinggan mo, pasensya ka na sa pinagdadaanan mo. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para matulungan ka. Nandito kami para sa'yo. Ayos lang ba? Salamat sa pakikipag-usap at pagtutulungan mo. Ayos lang ba? Marami kaming tanong sa'yo. Naiintindihan ko. Pagtyaga mo na lang kami. Naiintindihan ko. Sige, ikaw na. Bakit mo kailangan ng numero? May cellphone ka ba?
Gaya ng kamay mo, huwag ipahid kung saan-saan. Oo. Gusto lang nilang pinipiga ko ang dibdib niya, sabi ng paramedic sa telepono na pindutin ito. Sige, so, paano mo siya kilala? Parang girlfriend ko siya. Mahigit 1 taon na kaming naglolokohan. Lilipat ako dahil sa COVID at iba pa. Gusto mo bang manatili ako? Sige, pasensya na. Hindi ko naman sinasadya na maging ayos lang yan. So, kayo na ng girlfriend mo, mga 1 taon na. Oh, Ikaw lang ba naging boyfriend niya? wala akong alam. Nagbibiro lang ako. Sige, mga 1 taon na ba? Oo. Paano mo siya nakilala? Nagkakilala kami sa party dahil sa aming magkakaibigan-kaibigan. Sige. May negosyo ang isa niyang kaibigan kasama ang isa sa mga kaibigan ko. Sino ang kasama niyang nakatira dito? Ang nanay niya. Ang nanay niya ay isang travel attendant. Attendant na naglalakbay ang nanay niya. Flight attendant? Flight attendant. Sorry. May impormasyon ka ba tungkol sa kanya? Numero ng telepono o kahit ano na ganun? Oo, may numero ako ng telepono niya. Sige, alam mo ba ang pangalan niya? Kayla? Ano pangalan ng nanay niya? Hindi ko alam ang pangalan ng nanay niya. Sige. Ano ang pangalan ng girlfriend mo, Kayla? Oo. Maaari mo bang baybayin para sa akin? K-I-A-L-E. Ano ang apelyido niya? Hodge. H-O, digit. Alam mo ba ang kaarawan niya? Kaya kong kunin lahat para sa'yo. Kailan mo siya huling nakausap? Gusto kong harangan ng access. Kahapon lang. Kahapon, anong oras? Bago siya pumunta sa totoo lang, pumunta ako dito kahapon para kunin ng pera mula sa kanya, mga bandang. May biyahe ako, dumating ako at may biyahe ako. Dumating ako dito mga alas 7 kahapon at siya ang nagpahinto ng kasiyahan. Nandito ka ba kahapon ng 7? Alas 7, Post mo, Ryan. post M, PM. Alas 7 ng gabi, nandito ka na. Oh. At nandito rin siya. Nandito siya kasama ang aso niya. Sabi mo, kumuha ka ng pera mula sa kanya? Oo, kinuha ko ang pera sa kanya. Dati may pera ako sa real estate at pinawire ko sa kanya. Kinuha ko talaga ang pera sa kanya. Sige, sandali lang. Nasaan na ang aso niya ngayon? Ang ano niya, Aso niya? akala ko nasa bahay niya siya kasama nanay niya. Baka nga, hindi ko alam. Sige. Sige, Hindi ko naman inusisa ang bahay niya nun. sige. Kinuha mo yung pera sa kanya kahapon, kagabi, tapos anong ginawa mo pagkatapos nun? Umuwi ako. Sige, tapos anong sunod? Yun lang. Nasa bahay lang ako buong araw at gabi. Sige. Ngayong umaga tinawagan ko siya pero di sumasagot. Alam kong galing siya sa party kagabi. Isa siyang battle girl sa isang party. Siya, ano? Siya ang battle girl sa Jamaican party tuwing weekend at nakikita ko siya tuwing Martes. Saan yun? Nasa kalsada lang yan sa maliit na kwarto. Hindi ko sigurado ang lugar pero ito ay isang Sa commercial ba, oh? sa commercial. Sa commercial? Oh. Sa tingin ko nasa commercial na. Nagtatrabaho siya sa Jamaican party tuwing Martes ng gabi. Tuwing Martes. Isa siyang bottle girl? Oh, waitress siya. Anong oras siya nagtatrabaho doon? Alas 4 ng hapon. 4? Alas 4 ng hapon. Alas 4 ng umaga, alas 4 ng umaga. Hanggang alas 4 ng umaga. Sige, kaya pumunta siya sa trabaho kagabi. Sigurado ka? Hindi ako sigurado. Tinawagan ko siya. Sige. Kailan mo siya tinawagan? Tinawagan ko siya. O siya ang tumawag sa'yo o kung ano man. Hindi. Ako ang tumawag sa kanya. Ako ang tumawag sa kanya kaninang hapon. Mga alas 10 ng umaga. Sige. At pagkatapos, nakausap mo ba siya? Hindi ko siya nakausap. Nagpadala ako sa kanya ng text at ang sabi sa text ko, na ipadala tapos makalipas ang ilang sandali, nagsimulang mag-iba ang tunog ng telepono niya. Parang nagsimula na lang, pagkatawag ko, biglang naputol, walang tunog o nangyari. Kaya parang medyo naiinis na ako. Kaya nagte-text ako, sabi ko, oy, bakit di mo sinasagot tawag ko? Kaya ngayon, sabi ko, sige, dadaan na lang ako, pupuntahan na lang kita. Noong una akong dumaan, karaniwan siyang nagpaparada sa handicap dahil may sticker siya. Kaya nagpark ako sa labas ng handicap at hindi ko nakita ang kotse niya. Kaya nilapitan ko, kumatok ako sa pinto. Narinig ko ang aso niya pero hindi siya lumabas. Kahit alam kong hindi niya iniiwan ang aso lalo na kapag wala ang nanay niya. Sige. Kaya sabi ko, bahala na, umalis ako at kumuha ng makakain. Habang kumakain, tinatawagan at tinetext ko pa rin siya. Ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya bumalik ulit ako para tingnan kung umuwi na siya o kung anuman. Kita mo ba kotse niya sa baba? Pagbalik ko sa pangalawang ikot, sumilip ako sa gate at nakita ko yung kotse niya sa labas ng apartment complex. Kaya pinaikot ko yung kotse ko. Tiningnan ko yung plaka ng kotse niya kasi tuwing pumupunta siya sa bahay ko, kailangan kong irehistro yung kotse. Kaya tiningnan ko yung plaka. Sabi ko, kotse niya yon.
Kaya ngayon, lumapit na ako, kumakatok ako ng malakas sa pinto kasi sabi ko nandito yung kotse mo, kumakatok ako sa pinto. Tapos sinubukan ko lang yung pinto at nung sinubukan ko, bumukas ito at nandun siya mismo. Tapos anong nangyari pagkatapos nun? Nung nakita mo siya doon, anong nangyari? Anong ginawa mo? Tumawag ako, nag-dial ako ng siyam isa-isa. Tapos ano? Pagkatapos kong tumawag, pinanatili nila akong nakausap at inutusan akong bumalik at mag-pump sa dibdib niya habang ginagabayan ako sa telepono. At doon ko narinig kayo mga nasa ambulansya. At pagkatapos, Anong ibig mong sabihin na narinig mo ang ambulansya? narinig ko ang sirena kayo. Narinig ko ang sirena at sabi ko, ma'am, hindi ko alam kung makakapasok sila. Alam nila kung nasaan ako at pwede ba akong bumaba para sabihin sa kanila? Kaya doon ako tumakbo pababa. Tumakbo ka pababa? Kinawayan mo sila na sinabi nila? Oo, kinawayan ko sila. At pagkatapos bumalik ka pataas? Sumama ako sa kanila at naglakad paakyat kasama ang mga paramedic. May identification ka ba or wala? May identification ka ba? May litrato ako sa akin. May identification ka ba? Hindi, sa tingin ko wala ako. Paano ka nakarating? Nagmaneho ka ba? Oo, nagmaneho ako ng kotse ko. Malinaw na ito ang mangyayari. Tatawag kami ng investigador. Pamamaraan lang yon. Kailangan nilang pumunta rito para malaman ang nangyari. Malungkot ba siya? Nabanggit ba niyang saktan ang sarili niya? Hindi siya umiinom ng gamot, hindi siya ganong klase ng tao, masayahin at palabiro siya. Sige. Okay lang ba lahat nung kinuha mo yung pera sa kanya kahapon ng 7? Oo, ayos lang lahat. Ayos kami, ayos din siya. Itaas mo kamay mo. Gusto ko lang makita. Umatas ka ng kaunti. Oo. Umatras ka. Oo, sige. Sige. Halata naman na parang, ano ka ba? Kanan o kaliwete? Kaliwete ako. Kaliwete. Sige. Pabor naman na huwag mong punasan ng kamay mo. Hawakan mo lang ng ganyan. Kung may kailangan ka sa amin, sabihin mo lang. Sige? Pabor naman. Anong pangalan mo? Pwede mo ba akong pagbigyan ng pabor? Samahan mo siya ng 2 segundo lang. Salamat. Pinahahalagahan ko yun. Pero pakiusap lang, gawin mo sana para sa akin. Pumunta ka lang sa kabila at sa kabilang side din. Nakuha ko na, Gino. Sige. Sino ang pumasok? Nakita kong may sarhento na pumasok. Staff Sargento at... Pumasok ka ba sa loob kahit sandali? Hindi. Sige. Binuksan ko ang pinto, tapos pumunta ako sa fire rescue, hindi ako pumasok. Edlin at Herbert. Kailangan ko silang makuha, sina Edlin at Herbert. Sino ang nag-clear? Pareho sila, yun lang. Sila dalawa, tama? Alam mo ba kung may kasama pa sila? Dapat sana, pero nakakapit ako sa hagdan. Sige, may tao ba dito sa bahay? Alam ba natin? Tiningnan na ba natin? Wala bang tao dito? Kumatok na ba tayo sa pintong to? Dito, kumatok tayo sa pintong to kasi bubuksan nila yung pinto at sila ay... Sige, pwede silang lumapit at sasabihin ko lang sa atin kung anong ginagawa nila. Gusto ko lang ipaalam sa kanila. Kumatok ba sila sa pinto? Hindi ako. May kumatok ba doon? May camera rin ito. Sige. Kinumpirma ng mga investigador na namatay si Kayla matapos siyang saksakin ng maraming beses. Hindi alam ni Rivalto noon, may isang taong bumisita sa apartment ni Kayla ng mas maaga noong umaga at siya ay nakunan ng camera ng doorbell ng kapitbahay, pati na rin ng surveillance camera ng apartment. Ako po ay deputy mula sa opisina ng sheriff. Maaari po ba kayong manatili muna sa inyong bahay? Sige po ba? May access po ba kayo sa inyong ring camera? Pabukas sa rapo ito. May narinig po ba kayo sa nakalipas na 24 na oras? Masasabi ko pong wala namang kakaiba. Sige, ano po ba ang normal? Ay, hindi. Katulad lang din kita kapag may naririnig kang mga boses. May narinig ka bang sigawan o pag-aayos? Hindi, wala akong narinig. Gaano kalayo ang kaya mong balikan? May nakuhang video ang doorbell camera ng isang babae bandang alas 5 ng umaga na nakasuot ng malapad na sombrero, guwantes at COVID mask. Mas nakakatakot, tumakas ang pumatay kay Kayla gamit ang kanyang damit. Pagbalik sa pinangyarihan, dumating ang pinsan ni Kayla na labis na saktan ang damdamin. I just wanna show you.
Kailangan kong makita ang pinsan ko. Pinsan mo? Kailangan kong itanong, nasaan ang katawan niya? Hoy, kailan mo huling nakausap siya? Kailan mo huling nakausap ang pinsan mo? Nag-chat kami sa Instagram kahapon. Kahapon, sige. Nakikita ko ang pinsan ko. Kilala mo ba ang nanay niya? Paparating ang tita ko, isang flight attendant. Siya ang nanay ko. Nanay mo? Bakit? Nandito siya. Nandito ang nanay ko. Nandito ang nanay ko. Nanay ba niya yun? Hindi tita niya yun. Sige, nasa nanay niya. Ang nanay niya ay flight attendant at nagtatrabaho sa flight. Ngayon ko lang siya nakausap, kaya pauwi na siya. Alam na niya, ganun ba? Yes. Nasaan na siya ngayon? Alas 8:30. Dapat darating siya ng alas 8:30? Oo, sige, sige. Paano mo nalaman ng kahit ano? Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sino yon? Ano ang pangalan niya? Janisa. Janisa, anong sabi niya? Sinabi niya na may lalaking kinakausap ng pinsan ko na nagsabi sa isang tao na pumunta rito dahil sa pinsan ko. Totoo ba yun para sa pinsan ko? Totoo ba talaga? Nasa loob ba siya ng bahay? Patuloy pa ang investigasyon kaya tinitingnan pa namin ngayon. Okay? Hindi kami pwedeng magbahagi ng masyadong maraming detalye. Alam mo yon, gusto namin pero hindi talaga pwede. Pero Pwede ko bang makita ang pinsan ko? Ako nga pala si Detective. Just go. Lubos ako nakikiramay sa iyong pagkawala. Ano po ang pangalan ninyo, ma'am? Melanie. Melanie? May kasama ka ba dito, Melanie? Sige, tara, bumalik tayo dito. Lakad tayo dito, ha? Kakausapin kita pati pamilya mo. Kailangan mo ba ng tulong tumayo? Tara na, mga pare. Okay? Pamilya ka ba sa side ng nanay niya? Ayos ka lang, salamat pare. Dumating ang nanay ni Kayla makalipas ang ilang oras sa isang eksenang di dapat maranasan ng magulang. Maghintay ka lang. May mga kamag-anak ka? Para tawagan silang isa-isa. Mama, gusto mo bang umupo? Pwede kayong magstay dito kung gusto ninyo. Pwede ba kaming pumunta doon? Mas privado lang kasi doon. Naiintindihan ko po, ma'am. Ibababa po nila ang katawan mamaya. Pero kapag ibinaba na nila ang katawan, magagawa na naming, Hindi ko po masasagot yung mga tanong na yan. Wala po akong alam sa nangyayari. sabi nila, kahit paano ay naipagdasal namin siya. Sige, ipapaalam ko sa mga kukuha ng katawan. Sila ang makakaalam tungkol dyan. Pero sana po manatili muna kayo dito habang inaayos namin yon. Ayos lang ba? Papuntahin ko ang mga detective para makausap kayo at ipaliwanag ang nangyari. Dahil kararating lang ng nanay niya. Gets ko. Kakalanding lang niya, di ba? Oo. Sige, pakisamahan mo lang siya. Alam kong masama ang loob niya. Habang isinasagawa ang investigasyon, nalaman ng mga detective na may isang taong pumunta sa apartment ni Kayla na may isang bagay lang sa isip niya. Noong Oktubre 2022, may inaresto ang mga investigador sa New York. Inaresto si Kenya Thompson, 28 sa Springfield Gardens, Queens, New York. Ipinabalik siya sa Broward County, Florida, para sa kasong first-degree murder. Pero paano naging konektado ang isang babae mula New York sa kasong pagpatay sa Florida? Balikan natin si Rivalto Robinson, dating kasintahan ni Kenya. Sabi ng taga-usig, sobra ang pagka-obsess ni Kenya kay Kayla na kasama ni Rivalto kaya bumiyahe siya mula New York papuntang Florida para harapin si Kayla. Naging ayon sa plano ang lahat maliban sa pagkakatuklas sa kanya. Kinuha niya ang ilang personal na gamit ni Kayla, hinila si Kayla palayo gamit ang sarili nitong dugo mula sa pintuan at iniwan ang lalaking ito na suot ang mga damit ni Kayla.
Pero iginiit ng depensa ang isang ganap na magkaibang teorya. Inamin nila sa paglilitis na si Sikinya nga ang pumatay kay Kayla, pero ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Lumala ang plano ni Sikita na makipag-usap kay Kayla bilang babae at nauwi ito sa mas masahol kaysa inaasahan niya. Natakot siyang tumawag ng pulis dahil baka hindi siya paniwalaan, lalo na siya ang may hawak. Mahirap ipaglaban ang self-defense dahil ayon sa investigador, tinangkang itago ni Sikinya ang ginawa niya at gumamit pa ng peking Uber account papunta sa apartment ni Kayla. Sinubukan niyang linisin ang pinangyarihan, nagpalit siya ng damit gamit ang mga damit ni Kayla at itinago ang kanyang pagkakakilanlan at hindi rin siya tumawag ng siyam na isa-isa. Sa paglilitis ngayong taon, sinabi ni Sikinya na nawalan siya ng malay at hindi maalala ang pagpatay kay Kayla. Hindi pinaniwalaan ng hurado ng Broward County ang kanyang kwento at hinatulan siya ng first-degree murder. Ngayong linggo, nabigyan ng pagkakataon ang pamilya ni Kayla na magsalita sa korte at sa pumatay sa kanya bago ilabas ang sentensya. Una, gusto kong tingnan mo at makita kung gaano karaming tao ang labis na nagmahal sa kapatid kong babae at marami pang iba. Hindi ko rin masasabing ganun ka. Ang ganitong klase ng pagmamahal at suporta ay hindi mawawala at palaging nandito. Sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kailangan mong tumingin sa salamin araw-araw, pagsisihan ang iyong mga desisyon at isipin kung gaano ka kawalang pag-asa. Lahat ng gabi mo ay puno ng pagsisisi at kalungkutan dahil hindi mo na muling makikita o mayayakap ang iyong pamilya. Wes, ako po ay... Sinabihan po akong tumahimik. Marami pa po sana akong gustong sabihin. Salamat po. Noong Hulyo 13, bandang 3:30 ng hapon, nakatanggap ako ng tawag na patay si Kayla sa kanyang bahay. Ang una kong tanong sa Diyos, habang umiyak ako at nakahiga sa sahig, ay sino ang gagawa nito kay Kayla? Alam mo, si Kayla yung tipo ng tao na minsan mo lang makikilala sa buhay. Napakaliwanag ng kanyang espiritu at bawat silid na pasukin niya ay nagiging parang Times Square tuwing bisperas ng bagong taon. Mahilig siya sa tao, madali siyang makipag-usap kahit kanino at bibigyan kanya ng pakiramdam na parang matagal mo na siyang kilala. Mapag-alaga siya, handang ibigay ang damit niya kapag kailangan mo. Pamilya lagi ang inuuna niya. Siya yung laging gumagawa ng paraan para makasama ang pamilya kahit gaano pa karami ang responsibilidad na kailangan niyang asikasuhin. Laging nauna ang pamilya para sa kanya. Tapat siya, laging iniisip ang kapakanan mo at ipagtatanggol ka kahit nasa gitna ng mga naninira sa'yo. Mapagkumbaba siya, kayang purihin ang tahimik at awkward na babae sa sulok ng kwarto at iparamdam na siya ang pinakamaganda at bida. Taglay niya ang lahat ng magagandang katangian. Halos mabaliw ako sa kaiisip, tinatanong ko kung sino ang gustong sirain ang liwanag na ito. At nalaman ko na lang na itong selosa at walang kumpiyansang tao ang naglakas loob na sirain ang buong buhay ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok sa bahay niya at gawin ito sa kanya? Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na labagin ang karapatan ng isang tao sa buhay at kunin ito tapos mamuhay na parang walang nangyari? O paano naman ang kapal ng mukha mong umakyat dito sa stand at sayangin ang pera ng mga nagbabayad ng buwis at sabihan silang lahat ng kalokohan tungkol sa dahilan mo ng pagkawala ng malay? Umupo ka rito at tinitigan kami, pati ang tita ko at pamilya ko, na parang tinutukso mo kami ng 3 taon. Wala kang ipinakitang kahit katiting na pagsisisi sa ginawa mo. Sa totoo lang, parang sinasabi ng tingin mo, ano ngayon? Oo, ginawa ko yon at uulitin ko pa. 37 beses. Ipinakita mo na karapat dapat kang makulong habang buhay paulit-ulit. Sinundan mo ang Instagram ni Kayla ng ilang buwan, hinanap ang telepono ni Terry para sa ebidensya ng ugnayan nila, at paulit-ulit siyang tinawagan sa loob ng ilang linggo gamit ang ibang pagkakakilanlan. Sabihin mo sa akin kung ano ang naiisip mo tuwing hinahanap mo si Prinsesa Kay sa Instagram. Nakikita mo ang isang magandang babae na may kaakit-akit na katawan, masiglang personalidad, kabaligtaran ang nakikita mo kapag tumitingin ka sa salamin. Sobrang sakit noon para sa'yo, gusto mong sirain ang mukha niya, kaya mo ginawa ang mga ginawa mo. Pero tandaan mo ito,
Kung buhay pa si Kyla, kahit may mga peklat siya sa muka, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa silid. Mas maganda pa rin siya kaysa sa kaya mong maging. Baluktot na talaga ang pag-iisip mo dahil ang tanging taong nakinabang sa lahat ng ito ay si Terry. Natanggal ka na niya, kaya ngayon pwede na niyang i-enjoy ang buhay ng hindi na nag-aalala na susundan mo ang iba pa niyang gusto o aatakihin mo siyang muli. Ngayon, nakiusap ako sa hukom na bigyan ng proteksyon ang pamilya ko at iba pang posibleng pamilya na inamin ng taong ito na sinundan din niya. Ang kapayapaang para sa amin at habang buhay kang ikukulong dahil wala kang kwentang buhay. Nagpatotoo si Sikinya sa paglilitis ngunit hindi nagsalita sa sentencing hearing, kaya ang hukom ang nagdesisyon. Ang akusado ay basta negosyo ng pagpapaganda and ang negosyo na pagpapaganda yung nagdala sa mga pulis sa akusado sa pamamagitan ng DNA sample na natagpuan sa ilalim ng kuko ng biktima. Dahil dito, alam kong wala akong kapangyarihan o diskresyon at ayokong magkaroon nito sa kasong ito. Naniniwala ako na kailangang makulong ang akusado. Naniniwala ako na ang krimen sa sitwasyong ito ay napakasama dahil sinundan, hinanap, pinuntahan at pagkatapos ay pinatay ni Ginang Thompson. Dahil dyan, hinatulan ng korte si Ginang Thompson na mapatunayang nagkasala at hatulan ng habang buhay na pagkakakulong ayon sa Criminal Punishment Code ng Florida. Yan ay walang parole at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan. At meron pa bang iba? Ang federal na utos ay magbayad siya ng danyos, sagutin ang gastos sa korte at magiging civilian. Meron pa bang ibang detalye tungkol sa nasasakdal? Wala na po, kagalang-galang. Ang sentensya ay nagsilbing pagsasara para sa pamilya ni Kayla matapos ang mga taon at nagpapasalamat sila sa hustisya. Hindi pa malinaw kung saan maglilingkod ng kanyang sentensya si Sikinya Thompson. Ayon sa mga online na natala hanggang sa oras ng pag-record na ito, siya ay nasa Broward County Jail pa rin. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.